Okay, so katulad ng sinabi natin kanina mga dre, Crusim GT150, isa sa mga bago na unit ni SYM sa kanilang lineup. Bale, inform ko lang kayo, noong nakaraan nag-review din ako ng Naga 155 nila, which is ayun yung unit na yon. Isa lang yung available nila dito. And now, start tayo ngayon kay Crusim 150 or kay Crusim GT150. Syempre, before natin ikutin tong motorsiklo na to, alamin muna natin yung pinaka specs nitong unit na ito. Mga dre, ang pinaka-available na unit nila dito, dalawang color lang naman, which is itong white color nila na to, then also pati itong may pagka-metallic gray na color nila na unit. Ngayon, simulan natin ikutin tong motorsiklo na to dito mismo sa white unit nila kasi ito yung nasa bungad. Ngayon, kasi ko na agad to yung design ng kanyang windscreen dito mismo, tsaka yung pinaka-support niya dito mismo sa may bandang baba. Grabe, ang ganda ng pagkakadesenyo dito mismo sa motor na to. Also, mapapansin din natin mabuti na itong actual design niya dito mismo sa front is dinesign na talaga para sa magandang aerodynamics para dito mismo sa motorsiklo na to. Take note na lang muna mga dre na itong windscreen niya is non-adjustable pa ito. Then ang design nito is medyo may pagka-slope curve yung actual na design na meron tayo dito mismo sa windscreen. So expect natin maganda yung palo ng hangin dito mismo sa motorsiklo na to habang dinadrive natin ito. Pagkatapos, tingnan natin mabuti yung front. Kung mapapansin natin mabuti dito mismo sa may bandang emblem niya, tsaka dito mismo sa may bandang carbon part design ng kanyang front fairing is mapapansin din natin na hindi lang may pagka-slope yung kanyang actual na design, kundi meron din itong mga curves dito mismo sa may part na to, dito mismo sa part na to. Then ayan, naka-carbon design na rin yung actual na front fairing nito dito mismo sa may bandang harapan. Ito, makikita din natin yung logo ng SYM. Then para na siyang may ilong dito sa may bandang baba. Dito mismo, mas pinaliit, mas pinasungit yung itsura. Then mas pinaasting tingnan yung unit na ito. Ngayon, lahat ng ilaw dito mismo sa headlight na to is pinapagana na ng LED light system. Ngayon, simula dito sa headlight, dalawa. Meron tayo ditong DRL dito sa may bandang gilid. Ayan, kung mapapansin natin mabuti. Hanggang sa taas yan. Tapos, yung turning lights niya wala sa baba. Andito siya sa magkabilang gilid mismo sa may bandang kaliwa tsaka sa kanan. Mapapansin natin mabuti. Nandito siya sa may bandang baba ng kanyang DRL or daytime running light. Ngayon, ayan, ito yung sinasabi kong parang ilong. Tapos mapapansin din natin mabuti yung mga curves na design dito mismo sa actual na unit na ito na tumutulong para makapagbigay ng magandang aerodynamics dito mismo sa motorsiklo na ito. Ngayon, makikita natin dito mismo sa kanyang chassis dito mismo sa may bandang baba. Kung mapapansin natin mabuti na itong unit na to naka-telescopic fork pa rin siya. Tapos naka disc brake with matching dual piston caliper. Ngayon, CST rin yung gamit na tires nito. Ang actual size ng gulong is 100 by 90 by 14. So medyo may kalakihan to compared dun sa Naga 155. Tapos, kung di ko pa nababanggit sa ngayon, meron na rin itong traction control system na meron din kay Naga and pati na rin dun mismo kay Husky ADB. Bukod pa dyan, based sa research ko na itong unit ng Crusim GT150 is naka dual ABS na rin or naka dual anti-lock braking system na rin na feature. Bale, dalawa yan, traction control system tsaka anti-lock braking system. Dalawa yan, harap likod meron yan pareho. Tayo dito sa kanyang rider side or sa rider section. Kung mapapansin natin mabuti, itong actual na unit na to is naka digital TFT display na rin ito. Then makikita din natin dito mismo sa may bandang baba yung mga indicators nito. Andito yung sa TCS, tapos yung sa high beam and low beam, gas indicator, ABS indicator, oil check,
check engine, tapos yung turning lights niya dito mismo sa magkabila. Meron ding dalawang buttons dito na mode and set. Mapapansin din natin mabuti yan dito na magkabila yan, nandito nakalagay. Then papakita ko na lang ngayon dito mismo sa may bandang taas yung pinaka-actual na itsura nung kanyang dito mismo sa kanilang TFT display. So yun, tapos mapapansin din natin mabuti nung kanilang handlebar dito mismo sa may bandang harapan. Ito covered to, hindi siya naka-naked, take note ha. Nakalagay dito yung pangalan or yung emblem na SYM. Tapos medyo mas nakalubog siya ng bagya din. May pagka-carbon finish din yung magkabilang gilid dito mismo sa may bandang gitna. Ito yung isa pa sa mga nagdadala ng kagandahan ng motorsiklo na ito eh. Tapos, ayan. Ang ganda ng itsura niya. Yun lang yung halos nasasabi ko rito dito mismo sa unit na ito. Wow. Tapos, right side controls. So, engine stop. Ito yung pinaka-kill switch. Hazard button, hazard switch pala, sorry. Dito sa may bandang likuran. Tapos electric ignition button or electric start button. Tapos mapapansin din natin dito mismo sa may bandang left side or left controls is nandito yung high beam and low beam, turning lights switch, and also pati na rin yung horns tsaka yung kanyang passing light dito mismo sa may bandang likuran. Ayan. Sobrang haba rin ng kanyang handlebar. Isa yan sa mga naobserbahan ko din dito na ayan, lalong lalo na itong kanyang bar end. Napakaganda ng itsura, especially din dun mismo sa may kabila. Ngayon, alamin pa natin kung ano pong meron dito. Ito yung kanyang ayan, utility hook. So taguyan po, pwede nating pasok, labas, pasok. Tapos yung kanyang gas cap. Ayan, so indicate ko na lang din dito yung kanyang fuel tank capacity, tapos yung actual fuel consumption para dito mismo sa unit na to. Ayan, nanti nakikita nyo na mismo sa baba. Ang galing kasi halos parehong-pareho na sila nung approach na ginawa dito mismo dun sa Naga 155. Then mapapansin din natin mabuti na same sila ng technology na ginagamit sa ignition, which is naka smart key system na sila or smart keyless technology na rin yung ginagamit nila dito para sa unit na ito. Same method, same approach katulad nung sa Naga 155. Ayan, napapansin din naman natin mabuti. Yan, syempre. Ngayon, seats. Ito yung kagandahan sa seat nito kasi pagka malambot, then medyo mataas na yung dito mismo sa may bandang OBR. Then, for assurance, kaya nito makapagbigay ng comfortability sa OBR, then lalong-lalo na rin mismo sa rider ng motorsiklo na to. Ngayon, i-check natin kung ano yung nasa ilalim ng kanilang wala pa palang battery ito. A few moments later. The seat. Kanina, hindi natin nabuksan, pero puti nagtanong tayo doon sa isang stop nila. Ayan. So, ito yung actual na under the seat niya. Well, ito, malaki to. Malaki yung kanyang compartment dito mismo sa ilalim ng seat ng Prusim GT150. Ngayon, ito yung actual na lalagyan ng battery niya. Tapos ito yung takip nito. Pwede din tayo maglagay ng helmet dito, pero conforme din sa size. Pwede din natin i-try dito yung actual na helmet ko, yung SEC. Kung kakasya ba dito yung XL. Try natin. Helmet ko, try natin. XL kasi to eh. Uy, kasya. Naisar ako eh. So goods. Kasya dito XL. XL pababa na helmet. Kasya dito mismo sa unit na to. Ayan. Papansin natin mabuti, kasyang kasya siya dito. Then, ayun. So, yun yung kabuuan na pwede nating masabi dito mismo sa actual na unit ito. Tapos, bukod pa rito, pansin din natin na pwede rin natin ilagay dito yung iba pang mga kailangan natin, like for example yung mga raincoat natin, tools, or some kind of other documents na meron tayo dito mismo sa loob ng compartment niya. Kasyang kasya lahat yan dito. So yun. Meanwhile, naka top box ready na rin na to. So based dun sa instruction na binigay sa akin kanina is pwede na rin to, kailangan na natin tanggalin to, then pwede na natin ilagay yung top box na gusto natin. Although malaki na yung storage natin dito mismo sa ilalim ng upuan, then ito bale
pwede naman tayo magdagdag ng top box if ever kung gagamitin naman natin to pangkabuhayan. Sample for delivery or magagrab man tayo, syempre, pwede rin tayo mag-add ng extra. Depende na lang sa atin yan. Tapos mapapansin din natin mabuti dito mismo sa may bandang baba. Yan, kalakihan din yung crankcase niya dito sa baba, oh. Malaki na mahaba. Tapos yung pinaka air filter niya. Then take note na lang din mga dre na itong unit na ito is naka dual shock suspension na rin dito mismo sa may bandang likuran. Katulad lang din ng last version ng Cruisim na meron sila dito. Ang lapad din ng tire hugger niya dito, almost sakupin niya na rin yung buong rear tire nito. Then mapapansin din natin mabuti na naka disc brake na rin ito. Then take note, meron na rin itong ABS para dito mismo sa brake na to. Ayan. Tire size tayo, CST din ang gamit nila. Bale, yung pinaka-actual na tire size nito is nasa 120 by 80 by 14. Medyo mas malapad lang to ng konti compared dun sa front. Then expect natin na meron tong magandang quality since maganda nga yung tire brand na ginamit na nila dito mismo sa motorsiklo na to. Plus, ito yung actual na taillight nya. So, andito na lahat. Yung kanyang turning lights. Ayan. Lagyan lang natin dito mismo sa may mabandang likotan yan. Ito yung pinaka-actual na taillight nya. Dito yung turning lights. Tapos ito yung pinaka-taillight nya mismo. Dito mismo sa may bandang likuran. Ngayon, observe natin. Balikan natin mismo yung pinaka unit na ito. Ayan o. Dito tayo sa may kabila para mas makita natin yung kanyang radiator. Tapos yung kanyang exhaust na naka-upright position. Ayan, may magandang heat guard na naka-cover dito mismo sa kanyang exhaust. Ayan. Maganda rin ang pagkaagawa ng chassis dito mga dre. Bali yun. Matapos na natin ikutin tong unit na to again. Dalawa yung available nilang color. Isa metallic gray, yung isa naman is white. Bali yun niya. Katulad nung lagi natin ginagawa after natin ikutin yung motor, syempre, alam nyo na. Okay. Ngayon, take note lang mga 355 yung height ko. Medyo dito ako pero kaya yung manage. Ang ganda nung pagkakamupo ko rito kasi naka-upright position ako dito. Then, kung pa ako, kung pwede ko ipatong dito or pwede dito rin mismo sa may banda harapan. Ang nakakatuwa dito sa motor na to, bukod sa maganda yung turning radius niya, lahat ng access na kailangan ko sa motor, dito lahat, utility hook, then yung pinaka-gas cap niya. Well, ang kagandahan nito dahil nandito mismo sa may bandang utility gas cap nito, dito mismo sa part nito is hindi ko na kailangan masyadong bukong pare-access yung gas cap ko. Or yung pare-access para buksan pa yung gas cap ko. Then, easy to access na lang din siya gamit yung keyless technology na meron tayo dito mismo sa motor na to. Then, mapapansin din natin mabuti. Ayan. Hindi masyadong malayo, hindi masyadong malapit yung handlebar. Tama lang, parang 175 ko lang. Komportable siyang yan. Kung ako man makakapag malayo ng gantong unit, sigurado komportable. Komportable kong unit. Malambot din yung seat. So, panigurado ganun din sa OBR. So yan, maganda yung mas maganda at magiging komportable yung pagpapatakbo ko ng gantong klase ng motorsiklo if ever makakapag-update mo na ako dito. Masarap yung sakyan. Ngayon, sa mga gustong magtanong, magkano nga ba ang presyo ng isang Cruisim GT 150? Ito indicate na natin dito mismo. Ayan. Cruisim GT 150, nagkakalaga siya ng 119,900. Kung kukunin nyo siya ng installment,
kailangan nyo lang mag-down ng at least 15,000 pesos. Bale, meron pa rin tayo yung 6 terms of payments na available dito mismo sa unit na ito. Meron tayong 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, 30 months, and 36 months. Sa 6 months, kailangan nyo maghulog ng 20,875. Then 12 months is 11,400. 18 months naman is 8,242. Then 24 months naman is 6,663. 30 months is 5,716. Then 36 months naman is 5,084 pesos per month. So, ayan, sulit na sulit ka na dun sa presyo ng motorsiklo na to. Kung tutuusin, merong isang nagbanggit nito sa comment section ko, mas mahal daw yung presyo nito sa Taiwan compare dito sa Pilipinas. Hindi ko pa nako-confirm pero tingin ko mukhang totoo. Bale yun, isa yun sa mga nakuha kong facts based dun sa isa sa mga nag-comment dito mismo sa video natin nung nakaraan dun sa Naga 155 natin na review. So bali yun nga mga dre, hanggang dito na lang muna tayo. Keep safe and ride safe anyone. Thank you. Have a great day. Jobs out.